Dominant Protector. Credit to the author. 3,041-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung ganoon, huwag mong ipagsapalaran ang iyong buhay sa pagmamadali. Wala kang laban sa akin. Hintayin mo akong dumating. Sa totoo lang, si Terence mismo ay walang tiwala sa lahat ng sabihin niya. Iyon ang lalaki ay sky class late face pick, pagkatapos ng lahat, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang mag-charge forward. Tapos, okay. Alam ni Chester na kailangan niyang makinig kay Terence, hindi siya katugma sa mga taong ito. Kasabay nito, bumaba din si Brandon sa kotse at idinial ang numero ng Earth Overlord. Brandon, what made you call me? Hindi ka ba pumunta kay Boss Terence? How was it? Pumayag ba siya na tulungan ka sa everyday and everyday sec? Mabilis na tanong ng Overlord. Overlord, let's not talk about this for now. I've encountered some trouble and can't make decision. Can you help me? Habang nagsasalita siya, mabilis niyang ipinaliwanag ang mga problemang naranasan niya sa Earth Overlord ng detalyado. Oh! Matapos marinig ng Overlord ang mga salita ni Brandon, nag-alinlangan din siya. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nagpayo pa rin siya. Brandon, sa aking pananaw, syempre gusto kong tulungan mo si Boss Terence, ngunit bilang isang kaibigan, umaasa ako na magagawa mo ang iyong makakaya at hindi makapinsala sa iyong sariling buhay. Ayos lang kung nasugatan ka, hanggat humihinga ka pa, matutulungan ka ni Boss na makarecover. Ibalik. Totoo ba yon? Ano? Bahagyang natigilan si Brandon. Hanggat hindi siya mamamatay, makakabawi siya. Hehe, I'll be honest with you. Masyadong malala ang mga sugat ko noon, at wala akong malay. Masasabi kong naghihingalo ako, pero si Boss Terence ang nagpagaling sa akin at nagpatalon sa akin na parang normal na tao. Sabi ng Overlord. Kung ganoon, talagang maliligtas si Shane. Si Brandon ay bahagyang natigilan. Shane! Hindi ba matagal na siyang namatay? Hindi na mabubuhay ang mga patay. Natigilan din ang Overlord at sinabing, hindi pa siya ganap na patay. Ilang araw na ang nakalipas, pinabalik ng Sky Elixir Sect ang katawan ni Shane. Huminga pa siya, kaya tinatakan siya ng lolo ko sa isang kuweba sa nagninangas na bundok. Hindi pa siya mamamatay sa ngayon, pero hindi rin siya mabubuhay. Sabi ni Brandon. Pwede bang ibalik ang bangkay? Natigilan din si Overlord. Lumalabas na lahat ito ay salamat sa makamulto na bagay sa Jade ni Terence. Matapos takutin ng makamulto ang dragon ng 5 kasamaan, naisipan ng dragon ng 5 kasamaan na gumawa ng mabuting gawa at inutusan ang kanyang mga espiritong hayop na ipadala ang lahat ng buto na namatay sa pagsubok ngunit hindi kinain sa teleportation formation sa 5 Evils Mountain Range, ibalik sila sa Sky Elixir Sect. Nang matanggap ng Sky Elixir Sect ang mga butong ito, natural nilang ibinalik ang mga ito sa kani-kanilang sekta. Dahil sa kanyang paglilinang ng elemento ng apoy, ang huling bit ng potensyal ni Shane ay na-activate nang bumalik siya sa nagninangas na apoy na bundok. Ang kanyang pagnanais na mabuhay ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay, ngunit tiyak na hindi siya mapapagaling. Ayaw pa ring sumuko ng lolo ni Shane, kaya inilagay niya ang katawan ni Shane sa kuweba ng nagninangas na bundok. Ito ang lugar kung saan natanggap ng tagapagmana ang kanilang mana. Gayunpaman, maaari rin itong mapanatili ang buhay ng isang nagsasaka ng elemento ng apoy sa loob ng isang yugto ng panahon pagkatapos na mapinsala ng husto. Bagamat hindi alam ni Brandon kung bakit pinabalik si Shane, sinabi niya sa Earth Overlord na may bakas ng buhay si Shane. Maliligtas yan. May iligtas siya ni Boss Terence. Sabi ng Overlord. Ano? Totoo ba yan? Gumagana rin to. Matapos marinig ito, natigilan si Brandon, F***, it's that awesome. Dahil iyon ang kaso, ano ang dapat ikatakot? Susugod ako sa mga linya ng kalaban. Huwag. Kung gayon huwag singilin ng walang taros. Hindi nakaimik si Earth Overlord, kailangan mo lang makipagtulungan kay Boss Terence. Maaari mo siyang tanungin kung ano ang gagawin. Sige, pupunta ako ngayon.
Mabilis na bumalik si Brandon sa kotse at tatawagan sana si Terrence sa pamamagitan ni Chester, ngunit nakita niyang binabanan ni Chester ang tawag. Anong sabi ni Boss Terrence? Mabilis niyang tanong. Narinig ni Brandon ang tungkol sa lakas ni Terrence at natural na nagsimulang tawagin siyang Boss Terrence. Pagkatapos ng lahat, si Terrence ay masyadong malakas, at naramdaman ni Brandon na kailangan niyang tawagan si Terrence na boss. Sinabi ng amo na maghintay, hanggat hindi nanganganib ang buhay ni Jelay sis-in-law, wala tayong dapat gawin. Sabi ni Chester sa kanya. Sige, kailan darating si boss? Tanong ni Brandon. Dapat malapit na. Si Chester ay labis ding nag-aalala. Logically speaking, with little 1 and little 11 strength, dapat ay naramdaman nila ang dalawang tao na lumilitaw malapit sa bahay ng Sullivan family. Gayunpaman, ang atensyon ng Little 11 ay kay Jelay, habang ang atensyon ng Little 1 ay nasa Lowell. Habang sumisigaw si Jelay, dahan-daang nakabawi si Lowell. Nakahinga ng maluwag ang maliit na nagmamasid sa gilid. Sa wakas ay makakapag-ulat na siya kay Patriarch Charlie. Kung gumaling si Lowell, malamang na matutuwa si Patriarch Charlie, di ba? Little 11, magsipag ka. Dapat sapat na. Sabi ng maliit. Oo, kuya, pero hindi masyadong maganda ang kalagayan ng Little B****. Mukhang hindi na siya makatagal. Naturally, nararamdaman ng Little 11 ang pag-alis ng kanyang chi habang nagpasok siya ng mga karayom sa kanyang katawan. Ito ay unti-unting bumagal. Hindi ito magandang senyales. Ang ibig sabihin nito ay wala ng gaanong chi si Jelay, at sa bilis na ito, mawawala ito sa ilang sandali. Tumango ang maliit at kumuha ng isa pang chi recovery pill, pinalamanan ito sa kanyang bibig. Gayunpaman, ang mga chi recovery pills ay hindi kasing epektibo kung iinuman niya ito ng 2 beses sa maikling panahon. Kahit na ito ang pangalawang pagkakataon, ang epekto ay mas malala kaysa sa unang pagkakataon. Muling tumili si Jelay. Pakiramdam niya ay lalong lumalabo ang kanyang kamalayan, at hindi na ganoon katindi ang sakit. Hihimatayin na sana siya kung hindi niya ititigil ang sining ng practitioner. Nag-aalala na si Terrence at ang maliit na bata ay hindi magiging masaya sa kanya. Gayunpaman, ang paghahangad na ito ay nagbigay daan sa kanya na magtiyaga at hindi matamba, naghihintay sa Little 11 na matapos ang kanyang acupuncture. Mamamatay na ba siya? Pakiramdam ni Jelay na siya ay lumulutang sa hangin, ang kanyang kaluluwa ay bumabalik sa nakaraan, bumalik sa bar kung saan niya unang nakilala si Terrence. Iniisip muli ang biro na ginawa niya sa kanya, na sinasabing siya ay kalahati ng kanyang kasintahan. Naiisip ang mga masasayang pagkakataon na naghapunan siya kasama sina Chester at Terrence. Naisip muli ni Terrence na tinutulungan siya sa kanyang negosyo. Iniisip niya ang oras na siya. Ang lahat ng ito ay dumaan sa kanyang mga mata na parang isang pelikula. Terrence. Kinailangan niyang iwan siya bago pa man sila magkasama, ngunit hindi niya ito pinagsisihan. 3,042. Ang dalawa ay hindi opisyal na nasa isang relasyon, ngunit ang pag-iisip sa nakaraan ay nagpainit sa loob ni Jelay. Nakita ni Terrence ang kanyang Grand Cherokee mula sa malayo, nakaparada hindi kalayuan sa bakuran ng House Sullivan. Tinapik niya ng malakas ang Purple Lightning Beast. Little Feng, bilasan mo. Ito na ang huling sprint. Uungol. 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 Ang Purple Lightning Beast ay nagpakawala ng malakas na dagandong at sumugod. Narinig din ni Chester at Brandon ang dagandong ng halimaw, at masayang bumaba sila ng sasakyan. Boss, nandito ka na. Kamusta si Jelay? Nag-aalalang tanong ni Terrence. May galaw pa sa loob. Namumula ang mga mata ni Chester sa pag-aalala, at malapit na siyang sumugod kasama si Terrence. Good. Chester, Brandon, right. After we go in, ako na muna ang bahala sa Sky Class Early Phase Pick, at kayong dalawa ay mag-stall sa Sky Class Late Phase Pick saglit. Brandon, you're 1 level lower than him, dapat ma-stall mo siya sandali, di ba? Utos ni Terrence. Sige, walang problema. Tumango si Brandon. Malamang na wala siyang magagawa sa Sky Class Late Phase Pick, ngunit kumpiyansa siyang mapipigilan niya ang mga ito ng ilang sandali. Hindi siya agad papatayin. Tumango si Terrence at sumakay sa Purple Lightning Beast papunta sa House Sullivan.
Natural na narinig ng Little 1 at Little 11 ang kaguluhan sa labas. Kumunat ang noo ni Little at tinuruan ang Little 11, Little Junior Sister, you continue. Huwag mo na itong pansinin. Haharapin ko ito. Sige. Tumango si Little 11. Alam din niyang hindi pa tapos ang paggamot ni Lowell, hindi siya mapakali. Gayunpaman, nang makita ng maliit na bata si Terence na sumisingaw sa House Sullivan sa Purple Lightning Beast, hindi niya maiwasang mapasimangot. Anong ginagawa ni Terence dito? Nang ang buong katawan ni Jelay ay natatakpan ng mga pilak na karayom, ang kanyang mukha ay namutla, at ang dugo ay umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig, si Terence ay lubos na nagalit. Lalo na nang makita niya ang taong nagpapahirap sa kanya, nanginginig ang buong katawan ni Terence. Little 11, naalala ni Terence ang pangalang ito. Minsan ay nanumpa siya na balang araw, gagawin niyang patayin ni Jenny ang taong ito gamit ang sarili niyang mga kamay, ngunit bago siya mapuntahan ni Terence at hanapin siya, muli itong nagpakita sa kanyang harapan, at inatake pa si Jelay. Gusto ni Terence na gamitin ang kanyang nagngangalit na apoy na 8 trigram bomb at agad na patayin ang Little 11. Gayunpaman, ang kanyang pagkamakatuwiran ay humadlang sa kanya mula sa paggawa nito. Hindi dahil sa takot siya sa sekta ng 5 elemento at hindi siya nang ahas na patayin ang Little 11. Kahit na ang Old 6, Old 7, at Old 12 ay namatay sa kamay ni Terence o isang taong may kaugnayan kay Terence, ano ang dapat ikatakot ni Terence? Gayunpaman, gusto ni Terence na si Jenny ay pumatay sa Little 11 para maibsan ang puot sa kanyang puso. Napakadali para sa kanya na hayaan siyang mapatay sa isang iglap. Kinailangan siyang pahirapan ni Terence hanggang sa hindi na niya makayanan at pagkatapos ay patayin siya. Higit na kinasusuklaman ni Terence ang kalaban na ito kaysa sa lahat ng mga naunang kalaban niya. Para kay Leandro, isa lang itong normal na uri ng puot, ngunit sa Little 11, hindi man lang makontrol ni Terence ang kanyang emosyon nang makita siya. Nang makita ang tumpok ng mga karayom sa katawan ni Jelay, at kung paano ito ginagawa ng 11, nagulat si Terence. Parang pamilyar, hindi ba iyon ang 9 na karayom ng Foxy? Maaaring ito ay na ang paraan ng paggamit ng mga sandata ng langit na grade na banal ay sa Little 11s, at ninakaw ng kakaibang Heaven Grade man. Habang iniisip niya ito, parang mas malamang. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Terence. Hindi mo ba nagustuhan ang 9 na Fushi needles? Sige, hahayaan kitang matikman ang 9 na karayom ng Fushi. Ang 9 na karayom ng Foxy ay maaaring gamitin upang iligtas at saktan ang mga tao sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng mahahalagang enerhiya sa kanila. Ang mabuti at masama ay maaaring gawin sa isang pag-iisip. Gayunpaman, ang paraan ng pagliligtas sa mga tao ay nawala, at ang tanging paraan na natitira ay ang saktan ng mga tao. Gamit ang purong chi para ipasok ang mga karayom sa katawan ng kalaban para pahirapan sila, binunot ni Terence ang lahat ng karayom sa kanyang katawan. Walang anumang tunay na karayom ng Fushi, ngunit napagtanto ni Terence na ang 11 karayom na ginamit ay hindi normal na mga karayom na pilak. Tila sila ay mga replika ng Fushi needles. Little 11, di ba? Huwag mong isipin na ikaw lang ang marunong magpahirap ng tao. Malamig na tumawa si Terence at marahas na sinabi, ibigay mo ang buhay mo. Nasa bingit ng kamatayan si Jelay, iniisip na hindi na niya makikita pang muli si Terence, ngunit napamulat siya ng maliit na tawag. Hindi siya makapaniwala sa pagdating ni Terence sa Purple Lightning Beast. Paano nalaman ni Terence na siya ay nasa panganib? At silang dalawa ay Sky Class Masters, ang nagpilit kay Terence hanggang sa puntong hindi na siya makalaban. Paano niya nakuha ang mga ball ang lumabas dito? Hindi ba siya natakot? Bukod dito, talagang sinabi niya ang mga malupit na salita sa Little 11, ibigay mo ang iyong buhay. Sa sandaling ito, labis na nasasabik si Jelay. Naalala niya ang mga salita ni Zexia sa TV, ang lalaking mahal ko ay isang bayani, isang araw ay darating siya at pakakasalan niya ako sa gintong baluti at mga ulap ng bahaghari. Si Terence ay wala sa Rainbow Cloud, ngunit siya ay nasa Purple Lightning Beast. Siya ay tulad ng isang prinsipe sa isang puting kabayo sa isang fairy tale. Kasuklam-suklam.
Hindi inaasahan ng maliit na si Terence na gagawa kaagad ng hakbang, inalis ang lahat ng karayom mula sa kanya kanina pa siya nakatutok sa mga karayom, at hindi inaasahan ni Terence na itatama ni Terence ang mga karayom sa katawan ni Jelay sa halip na siya. Tumigas din ang ekspresyon ng maliit na tao na antala ni Terence ang paggaling ni Lowell, at pareho siyang balisa at galit. Akmang sasalakayin niya si Terence, ngunit sa sandaling ito ay kumilos si Brandon. Si Brandon ay isang Sky-class late phase master, at sinanay ng isang sinaunang sekta. Kahit na mas mahina siya kaysa sa maliit, wala siyang problema sa pakikitungo sa kanya. Hindi bababasa, ang maliit ay hindi maaaring patayin siya kaagad. Bagamat medyo naiinis si Small sa Sky-class late phase, wala siyang choice kundi harapin ito. Gusto niyang patayin si Brandon ng isang beses, ngunit hindi ito makatotohanan. Ang pinakamasama ay ang maliit na iyon ay hindi nagdala ng kanyang banal na sandata, ngunit iniwan ito sa kotse. Sa kanyang mga mata, hindi na kailangan ng mga banal na sandata laban sa House Sullivan. Ang kanyang tungkulin ay tulungan ang 11 na bantayan si Lowell, ngunit sinong mag-aakalang magdadala si Terence ng isang Sky-class late phase master kasama niya? Saan nanggaling ang lalaking ito? Ang maliit ay walang makalangit na sandata, ngunit ang nagninangas na ulap ay mayroon. Hawak niya ang isang banana fan sa kanyang kamay, at ang totoong chi na may apoy ay inilabas mula sa banana fan. Nasunog ito patungo sa maliit na bata, kaya napaiyak siya sa sakit. Bagamat ang maliit ay may ganap na kalamangan sa lakas, wala siyang banal na sandata sa kanyang mga kamay, kaya mas maliit ang agwat sa pagitan niya at ni Brandon. Siya ay bahagyang mas malakas kaysa kay Brandon, kaya imposibleng masugitan siya nito. 3,043 Nang ang dalawa ay nag-aatubili na maghiwalay, itinaas ni Terence ang kanyang kamay at itinurok ang kanyang Sky-class chi sa peking siyam na fushi na karayom, pinaputukan ito sa Little 11. Inisip ng 11 na binunot ni Terence ang lahat ng karayom para iligtas si Jelay. Hindi niya inaasahan na marunong magpalipad ng karayom si Terence, at ang siyam na karayom ng fushi sa ganoon. Ngunit, sa oras na napagtanto niya ang lahat ng ito, huli na ang lahat para sa kanya na umiwas. Ang peking siyam na foxy na karayom ay ipinasok lahat sa kanyang mga aku-point, at ang chi ni Terence ay natatakan sa kanyang mga aku-point. Ang pamamaraan ni Terence ay katulad ng ginamit niya kay Yawang, ngunit ang mga karayom na ginamit niya ay hindi maganda, at ang chi ay walang anumang mga patakaran, alinman ito ay random lamang. Ngunit ngayon, ang mga karayom na ito ay ang siyam na karayom ng fushi, at ang paraan ng paggamit ay dalubhasa din, kaya madaling matanggal ni Elder B ang mga karayom sa katawan ni Yawang noon, ngunit ngayon, kahit 11 ay hindi maalis mismo ang mga ito. Kung maglakas loob siyang bunutin ang mga ito, sa isubog ang kanyang chi. Isang madugong butas ang sumabog sa kanyang katawan. Bagaman, ang tumpok ng madugong mga butas na ito ay hindi sapat upang kitilin ang buhay ng maliit na 11, ngunit ang mga karayom ni Terence ay ipinasok sa ilang mga lugar na napakasama ang kanyang dibdib, tiyan, ibabang bahagi ng katawan, puwit, at iba pa. Lahat sila ay tinusok. Siyempre, ang Little 11 ay maaaring uminom ng recovering pill upang pagalingin ang mga madugong butas na dulot ng pagbunot ng mga pilak na karayom, ngunit ito ay magiging mas masakit. Gayunpaman, ang mga meridian ng kanyang buong katawan ay napuno din ng mga pilak na karayom. Masasabing may pilak na karayom sa bawat seksyon ng kanyang mga meridian, at maging ang kanyang dantian ay may 2 pilak na karayom. Kung gusto niyang tanggalin ang mga pilak na karayom na ito, ang kanyang mga meridian at dantian ay madudurog. Kung ganoon, maliban na lang kung pipilitin niya ang House Sullivan at pretuhin siya, magiging lumpo siya magpakailanman. O, hahayaan niyang manatili ang mga pilak na karayom na ito sa kanyang katawan magpakailanman at maging porcupine sa natitirang bahagi ng kanyang buhay hanggang sa makahanap siya ng solusyon. Ngunit ngayon na siya ay baldado, sino ang maaaring gumamit ng lihim na pamamaraan? Ang lihim na pamamaraan ay maaari lamang isaaktibo sa tulong ng siyam na fushi needles. Sa 5 elementong sekta, siya lang ang nakakaalam kung paano gamitin ang siyam na karayom ng fushi. Kaya naman, iniisip ang trahedya na kakaharapin niya, muntik nang umiyak ang Little 11 sa sandaling ito. Sumabog ang kanyang dibdib at puwitan. Sumabog na rin ang kanyang meridian at dantian. Pagkatapos, ang medicinal pill ay magiging walang silbi.
Hindi ito matuno. Hindi ba siya magiging isang kasuklam-suklam na tao na natatakpan ng mga butas? Kung ito ay ibang tao, kahit na si Terence ay nakikipaglaban sa isang kaaway, kahit na gusto niyang pumatay ng isang kaaway, hindi siya gagamit ng ganoong kalupit at mabangis na pamamaraan. Pagkatapos ng lahat, ito ay pagpapahirap hanggang kamatayan. Ang pagbunot ng pilak na karayom ay magpapahirap sa tao. Tanging ang taong nagtali ng kampana lamang ang makakalag sa kampana. Para masira ang kampana. Ang isa ay dapat na isang magsasaka na marunong gumamit ng siyam na fushi na karayom at mas malakas kaysa sa taong naglapat ng mga karayom. Bagamat nasiyahan ang Little 11 dito, may mga pilak na karayom sa kanyang meridian at dantian. Kapag ginamit niya ang chant ng mental cultivation method, ang totoong chi sa silver needles ay sesabog. Hindi siya nang ahas na gamitin ang chant at walang magawa lamang siyang manood. Malinaw na may kakayahan siyang lutisin ito, ngunit hindi pa rin niya magawa. Sa pag-iisip nito, kumislap sa takot ang mga mata ng Little 11. Tumingin siya kay Terence at huminga ng malalim, ang kanyang mga mata ay nagbubuga ng apoy ng galit. Imposible. Imposible iyon. Paano mo magagamit ang siyam na karayom ng fushi? Ay dissolve mo ito para sa akin, o kung hindi, hihilingin ko sa aking ama na patayin ang iyong buong pamilya. Nako, ulila na ako. Isa lang ang adoptive father ko. Sabi ni Terence sabay kibot ng balikat. Kung gayon, papatayin ko ang lolo mo. Histeryosong sigaw ni Little 11. O sige, basta mahanap mo. Ngumisi si Terence. Siya ay umaasa na ang Charlie ni Nuno ay maglakbay sa West Star Village. Malamang hindi na siya makakabalik. At gusto mong patayin ang lolo ko. Kung makalabas ang lolo ko, patay na kayong lahat. Ikaw. Hindi inaasahan ng Little 11 na magiging kalmado si Terence. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Terence at naisip ni Terence na sigurado si Terence na hindi niya mahanap ang kanyang lolo, kaya umungol siya, Terence, tulungan mo akong matuno ito, at aalis kami agad ni Kuya. Hindi ka namin guguluhin. Sok, tanga ka ba? Terence looked at 11 sarcastically. I know a little girl who's stupid enough, but compared to you, she's super smart. Hindi ka na tanga, wala kang utak. Hindi mo ako guguluhin. Obvious naman na ayaw kitang pakawalan. Ikaw. Nag-alala si Little 11, malaking senior na kapatid, tulungan mo akong patayin si Terence. Ako. Magsasalita na sana si Small, ngunit nagambala siya saglit, at sinampal siya ng nagninangas na ulap. Bagamat nagawa pa rin ng maliit na umiwas, sinunog pa rin ng apoy ang kalahati ng kanyang mukha, direktang sinusunog ang kalahati ng kanyang buhok. Kaagad, nagkaroon siya ng yinyang na ulo, na para bang nagpunta siya sa isang barber shop upang mag-ahit ng kalahati ng kanyang ulo at umalis. Ang maliit ay hindi nang ahas na magambala. Bagamat nag-aalala siya sa Little 11, hindi siya binigyan ng pagkakataon ng liwanag ng gabi. Si Little 11 ay isang matigas na tao, ngunit nakikita niya ang kahirapan sa maliit na isa siya ay kapantay ng nasusunog na ulap, at habang halatang mas malakas ang maliit, sa tulong ni Chester, ang maliit ay nahuli. Bagamat si Chester ay Earth Class late phase peak lang, hindi biro ang kanyang Iron Fist. Kapag nataman niya ang maliit, hindi niya magagawang saktan siya sa loob, ngunit magagawa pa rin niyang saktan siya sa panlabas. Kahit papaano ay kaya niyang matisod ang maliit, at ito ay nagbigay kay Brandon ng pagkakataon. Nagtrabaho silang dalawa ng maayos, at si Chester ay palaging nag-iimbak ng isang shot sa likod ng kanilang mga likod, binabago ang kanyang posisyon pagkatapos ng bawat shot. Hindi siya huminto, at umalis siya pagkatapos ng suntok, matamaan man siya o hindi. Ito ay naging imposible para sa maliit na isa na may lock sa posisyon ni Chester, kaya nagpa siya siyang huwag pansinin siya. Sa sandaling hahanapin niya si Chester, tiyak na lalapitin siya ni Brandon na may dalang pamaypay, na mahuhuli siya sa kawalan. Ito ang pinaka nakakadismaya na laban na nakalaban niya. Napakalakas niya noong kalabanan niya si Terence, at hindi man lang makalaban si Terence, ngunit ngayon, pinahihirapan ni Terence ang Little 11 hanggang mamatay, at wala siyang magawa. Little 11, kamusta na? Masarap ba sa pakiramdam? Actually, the fun is yet to come. Malamig na tiningnan ni Terence ang labong isang ang mga karayom na ito ay pampaganya lamang.
Nakatingin kay Jelay sa lupa, ang puso ni Terence ay biglang napuno ng kalupitan. Si Terence ay hindi isang taong mahilig magpahirap sa mga tao. Kadalasan, ang pangunahing layunin niya ay patayin ang kanyang mga kalaban. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng gana si Terence na pahirapan ang isang tao hanggang mamatay. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Bumalatay ang takot sa mukha ng Little 11. Natatakot siya, natakot talaga siya. Ang maliit ay hindi makakatulong sa kanya, at hindi niya magawa ito sa kanyang sarili. Dahil sa sitwasyong ito, nagsimula siyang makaramdam ng takot. 3,044. Nagsisi ang Little 11 na hindi niya ito binanggit nang dumating si Terence. Kung naging mas maingat siya, ginamit ang kanyang chi para protektahan ang kanyang katawan, at umiwas, magiging mahirap para sa mga pilak na karayom na ito na tumagos sa kanyang katawan. Kahit na gawin nila, hindi magiging marami. Para siyang porcupine. Ang ilang mga pilak na karayom ay maaaring alisin sa isang maliit na reversion pill, ngunit ngayon. Little Fang, may pamalo ng kidlat dito. Sa tingin mo ba ay matutuwa siya kapag may tumama na kidlat sa sandaling ito? Tiniyak ni Terence na si Jelay ay nahimatay lamang at ang kanyang buhay ay hindi pa nanganganib, kaya nagpatuloy siya sa pag-iisip ng mga paraan upang pahirapan ang Little 11. Umuungol. Naunawaan ng Purple Lightning Beast ang nangyayari pagkatapos marinig ang mga salita ni Terence at nagsimulang tumawa. Hindi alam ni Little 11 kung ano ang sinasabi ni Terence, anong kidlat. Walang ulan sa gayong maaraw na araw, kaya nasaan ang kidlat? Gayunpaman, alam niya na walang magandang sinasabi si Terence, at hindi ito katarantaduhan. Hindi niya ito naintindihan, ngunit kahit papaano ay naiintindihan ng mga espiritong hayop sa paligid ni Terence. Anong ibig mong sabihin dyan? Gayunpaman, tulad ng tanong ng Little 11, isang kidlat ang bumaril mula sa sungay ng Purple Lightning Beast at tumama sa mga pilak na karayom sa katawan ng Little 11. Naunawaan ng Purple Lightning Beast ang kahulugan ni Terence. Ang agos ay kinokontrol sa isang napakahinang saklaw, hindi nito kayang pumatay ng mga tao, ngunit maaari nitong pahirapan ang mga tao. Siyempre, kahit na, kung ito ay tumama sa isang ordinaryong tao, ito ay sapat na upang makuryent sila. Gayunpaman, ang Little 11 ay hindi isang normal na tao, isa siyang cultivator. Oh! Nanginig ang katawan ni Little 11, at sumigaw ito ng matinis. Tinamaan ng kidlat ang mga pilak na karayom at naging lambat. Sa pamamagitan ng mga pilak na karayom, patuloy itong tumatama sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Little 11. Lalo na yung mga sensitive parts na yun, parang gustong mamatay ng Little 11, nagsimula siyang mag-breakdance sa lupa. Walang katapusang electric current ng Purple Lightning Beast. Ito ay maliit at maaaring magamit ng mahabang panahon ng walang tigil. Ito ay hindi tulad ng paggamit ng isang malaking galaw, kung saan ito ay kinuha lamang ng isang instant upang gamit at kailangang maghintay ng ilang sandali upang makabawi. Makabawi. Kahit na isang cultivator ang Little 11, hindi naging madali para sa kanya na tiisin ang mga sunod-sunod na hit na ito. Nagsimula ng magbuga ng berdeng usok ang mga bahagi ng kanyang katawan, at ang mga bahagi ng kanyang katawan kung saan ipinasok ang mga pilak na karayom ay unti-unting naging itim. Little 11 pinilipit ang kanyang katawan sa sakit. Ang mga lugar na tinamaan ng kuryente ay nasunog na itim at makati. Gustong abutin ng Little 11 pero hindi ito nang ahas. Natatakot siya na kapag hindi niya sinasadyang malaglag ang pilak na karayom, ang totoong enerhiya sa loob ay sesabog. Kaya lang niyang sumayaw na parang water snake. Gusto niyang bumagsak sa lupa, ngunit hindi siya naglakas loob. Natatakot siya na hindi niya sinasadyang malaglag ang pilak na karayom. Nakatayo lang siya sa sakit, nagdurusa sa sakit. Hindi ba masarap sa pakiramdam? Tumingin si Terence sa labing isa ng may interes, sino ang hindi marunong magpahirap sa mga tao? Terence? Nakikiusap ako, bitawan mo ako. Mali ako, hindi ko dapat pinahirapan ang babae mo. Hindi na nakatiis ang Little 11 at nagsimulang magmakaawa. Napakapangit ng mukha ng maliit.
Ang masakit na boses ni Little Eleven ay labis siyang nag-alala, ngunit hindi niya mapigilan. Kinasusuklaman niya si Terence at gusto niya itong punitin. Terence! Anong problema? Ang mga sigaw ng Little Eleven ang gumising kay Jel ay malinaw kung gaano siya kalakas. Wala lang. I just want this B*H to have a taste of being praised by someone else. Mahinang sabi ni Terence, walang bahid ng simpatiya sa boses niya, na para bang hindi niya narinig ang paghingi ng tulong ng Little Eleven. Ngumiti si Jelay, may kontentong ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa may sakit na mukha ni Eleven. Ibinalik ni Terence ang lahat ng sakit na naramdaman niya sa 11 at mas malala pa. Ipatikim niya sa kanya ang sarili niyang gamot 10 beses, 100 beses pa. Lubhang nakahinga si Jelay sa sandaling ito na paghiganti siya ni Terence, gaya ng inaasahan. Ngunit hindi niya maisip kung saan natagpuan ni Terence ang napakalakas na katulong, Brandon. Terence, hindi kita bibitawan. Hindi umubra ang pagmamakaawa ni Little Eleven, kaya nagsimula siyang magsalita ng mga masasakit na salita. Oh! Mahinang sagot ni Terence. Ikaw. Narinig mo ba iyon? OWW. Medyo napahiya si Little Eleven nang huminto si Terence sa paggalaw pagkatapos ng isang, oh. Hindi siya natatakot na makipagtalo sa kanya si Terence, ngunit mas natakot siya sa kawalang interes ni Terence. Mukhang walang narinig si Terence, para siyang sumuntok ng bulak, at nakaramdam siya ng kawalan ng lakas. Narinig kita, pero hindi rin kita papakawalan. Same to you. Alam mo ba kung bakit hindi na lang kita pinatay? Mahinang sabi ni Terence. Sinadya kong buhayin ka para pahirapan ulit kita sa susunod na pagkikita natin. Ikaw. Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Pinandilatan ng Little Eleven si Terence. Kung nakakamatay lang ang tingin, napatay na niya si Terence. Haha. Tumawa si Terence, kapag pinahirapan mo ang iba, naisip mo na ba na mamamatay ka rin sa isang kakila-kilabot na kamatayan? Nagpapanik si Small kung magpapatuloy ito, baka pahirapan talaga ang Little Eleven to the point na hindi na siya magiging tao. Bagamat sinabi ni Terence na hindi niya ito papatayin, hindi ang kamatayan ang pinaka-nakakatakot na bagay. Napakagat ng ngipin ang maliit. Wala siyang choice kundi gamitin ang kanyang secret technique. Ang lihim na pamamaraan na ito ay ibinaba mula sa sinaunang antas ng 5 elemento na sekta at ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Ito ay lubhang nakakapinsala sa lakas ng isang tao at maaaring puwersahang pataasin ang kanyang lakas ng isang antas sa isang iglap. Gayunpaman, kung mas mataas ang antas, mas maraming oras ang maaaring tumagal. Pagkatapos nito, ang lakas ng munting bata ay biglang mahuhulog sa heaven class, at kailangan niyang magpahinga ng ilang oras upang makabawi. Ngunit sa mga oras na ito, hindi siya makapag-isip masyado. Kailangan niyang talunin si Brandon at pagkatapos ay harapin si Terence. Kahit na kailangan niyang patayin si Terence, kailangan niyang gawin ang isang bagay. Kung hindi, ang Little Eleven ay pahihirapan hanggang mamatay, at malamang nasisihin siya ni Patriarch Charlie kapag bumalik siya. Immemorial Swanis Blessing. Biglang sumigaw ang maliit. Sa isang iglap, ang itim na roba sa kanyang katawan ay biglang umungol, na puno ng totoong chi energy. Nagkaroon din ng qualitative leap ang kanyang lakas sa sandaling ito. Bagamat ang maliit ay nasa Sky Class late phase peak na hindi niya maaabot ang Sky Path kahit na mag-level up siya, dahil hindi makalampas ang teknik sa Super Barrier na iyon nagbigay daan pa rin ito sa kanya na magkaroon ng parehong kapangyarihan bilang isang sandata ng Diyos. Kung gagamitin ng maliit ang sandata ngayon, tataas pa ang kanyang lakas, mas malakas pa siya kaysa sa ibang Sky Class late phase peak masters. 3045. Naningkit ang mga mata ni Brandon, at isang hindi makapaniwalang hitsura ang bumungad sa kanyang mukha. Bakit biglang tumaas ang lakas ng bata? Bumilis din ang tibok ng puso ni Terence, hindi maganda, ang maliit ay tila gumagamit ng isang uri ng lihim na pamamaraan. Sa katunayan, ang pagpapahirap ni Terence sa Little Eleven ay tila napakakomplikado, ngunit ito ay talagang isang kidlat lamang, ilang minuto lamang ang kabuuan.
Gusto ni Terence na pahirapan ang Little Eleven ng ilang beses at pagkatapos ay simulan ang pag-compress ng energy bomb para tulungan si Brandon na harapin ang maliit, ngunit ang hindi inaasahan ni Terence ay ang lakas ng maliit na iyon ay biglang tumaas sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Wala nang pakialam si Terence sa Little Eleven. Lumingon siya para tingnan ang maliit, na nagpapadala ng palad kay Brandon, pumunta ka sa impyerno. Shuanji Tornado. Walang pakialam ang bata sa palihim na pag-atake ni Chester, gusto lang niyang alagaan ang nag-aapoy na ulap. Ang buhawi ng langit at lupa ay isang bagay na nakipag-ugnay sa nasusunog na ulap noon. Madali niya itong neresolbo gamit ang sarili niyang martial technique, Starfire Prairie. Ngunit sa pagkakataong ito, nang gamitin ng nasusunog na ulap ang Starfire Prairie at ang tagahanga ng saging upang salubungin ito, naramdaman niyang may mali. Ang dalawang mabangis na martial techniques True Energy ay nagbanggaan ng isang malakas na putok. Ang maliit ay umatras lamang ng 2 hakbang, ngunit si Brandon ay nagluwa ng isang subo ng dugo at lumipad paatras. Malakas siyang bumagsak sa dingding ng patio, nabasag ang isang malaking butas dito. Nanlaki ang mata ni Terence. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ang maliit. Si Brandon ay hindi makakilos kahit isang galaw. Siyempre, bagamat si Brandon ay natalo ng maliit sa isang galaw, ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Mabigat na internal injuries lang ang natamo niya. Matapos mapalipad si Brandon, hindi na siya inabala ng bata. Lumingon siya at tumingin kay Terence na may mabangis na ekspresyon, "Terence, walang makakapagligtas sa iyo ngayon, dapat kang mamatay." Hindi alam ni Terence na ang maliit ay may lihim na paraan upang madagdagan ang kanyang lakas, ito ay halos kapareho ng Henry Bro. Nagseryoso ang mukha ni Terence. Gayunpaman, mayroon pa ring backup na plano si Terence. Ang lakas ng maliit ay napakalakas, at si Terence ay hindi maaaring umasa kay Brandon. Kaya, noong kakapasok lang ni Terence sa Sullivan House, nakagawa na siya ng plano. Noong una, gusto ni Terence na pahirapan ng kaunti ang 11. Kapag ang kanyang energy bomb ay matagumpay na nakompress, pagkatapos ay isasama niya ito sa nakamamatay na suntok ni Brandon sa maliit na suntok. Naniniwala siya na pagkatapos tamaan ng energy explosion ang maliit, kahit wala itong magawa sa kanya, makakaapekto ito sa mga galaw niya. Sapat na ito para saktan siya ni Brandon. Ngunit kinailangan ni Terence na baguhin ang kanyang plano ngayon. Nang makitang gagamitin na ng maliit na iyon ang kanyang pinakamalakas na martial skill, nanigas ang puso ni Terence. Naranasan na ni Terence ang sakit ng kasanayang ito noon, at kung talagang nataman siya nito, siya ay patay o buhay. Kaya mabilis niyang inutusan ang Purple Lightning Beast, "Munting hangin, huwag kang mag-alala sa akin. Tadterin ang Lowell hanggang mamatay." Umuungol. Ang Purple Lightning Beast ay umungal at ang sungay sa noo nito ay nagsimulang kumislap ng kuryente habang naghahanda itong maningil sa Tegan ng matagal. Ito ang backup na plano ni Terence. Pagkaraang dumating si Terence sa patio ni Sullivan, maraming pagkakataon para patayin si Lowell, ngunit hindi ginawa ni Terence. Napakalinaw niya sa kahalagahan ng Lowell. Makikita ito sa galit ng ninuno ng Charlie, gayon din sa katotohanang hindi pinansin ni Little One at Little Onze ang kasunduan ni Boss Bale at humarap kay Jelay ng walang pahintulot. Ang Lowell ay lubhang mahalaga sa kanila. Hindi pinatay ni Terence si Lowell dahil gusto niyang gamitin siya bilang huling paraan. Ang utos ni Terence na patayin si Lowell ay para lamang takutin ang maliit. Sa lakas ng Purple Lightning Beast, hindi sapat na patayin si Lowell sa harap ng maliit, maliban na lang kung ang maliit ay sumuko sa Lowell at hindi siya nailigtas. Gayunpaman, imposible iyon. Gaya ng inaasahan, nagbago ang mukha ng maliit nang marinig ang utos ni Terence. Tumalikod siya at humakbang sa harap ng Lowell. Boom 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 boom. Ang sungay ng Purple Lightning Beast ay nagpaputok din ng isang kidlat, na tumatama patungo sa maliit na bata. Ang maliit, sa kabilang banda, ay kinuha ang pag-atake ng Purple Lightning Beast at hindi nang ahas na umiwas. Natatakot siya na kapag umiwas siya ay tamaan niya si Lowell. "Bastard, kunin mo ito."
Ang buhawi ng langit at lupa ng munting bata, na hindi pa niya ginagamit, ay agad na inilunsad sa Purple Lightning Beast. Isang parang buhawi na enerhiya ang sumugod patungo sa Purple Lightning Beast, at medyo nag-alala si Terence, ngunit ang sumunod na nangyari ay nagulat siya. Bagamat ang buhawi ay mukhang napakalakas at nakakatakot, napaatras lamang ng ilang hakbang ang Purple Lightning Beast. Wala itong masyadong ginawa. Sa hitsura nito, napakakapal ng balat ng Purple Lightning Beast na ito na kahit isang Sky-class late phase peak ay walang magawa dito. Ang Purple Lightning Beast ay tila nagalit, at ang sungay sa ulo nito ay nagsimulang kumislap ng malakas na agos. Hindi inaasahan ng bata na ang Purple Lightning Beast ay hindi natatakot sa pag-atake. 2 hakbang lang siya at hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala dito. Napakunot naman ito ng noo. Kahit na hindi inaasahan ng maliit na si Terence ang Lowell. Ito ay isang napakalaking pasanin, ngunit ang maliit ay hindi naglakas loob na itapon ito, kaya hindi siya nang ahas na labanan ang Purple Lightning Beast sa isang pagkapatas. Natakot siyang baka atakihin muli ni Terence si Lowell mula sa likuran. Kung siya ay bumaling kay Terence, ang Purple Lightning Beast ay maaaring magtapon ng isa pang lightning bolt sa kanya. Dahil hindi niya kayang patayin ang Purple Lightning Beast, hindi na kailangan ng maliit na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Alam din niya na may makapal na balat ang ilang espiritong hayop. Kahit na mababa ang kanilang lakas, ang mga magsasaka ay walang magawa sa kanila. Ito ay napakakaraniwan sa 5 hanay ng bundok ng mga demonyo. Kaya naman, gumawa ng mabilis na desisyon ang bata. Pinulot niya ang Little 11 gamit ang kaliwang kamay at si Lowell gamit ang kanang kamay, tumalikod at tumakbo. Hanggat nabubuhay siya, may pag-asa kung mananatili siya rito at lumaban kay Terence hanggang sa kamatayan, maaaring mapatay niya si Terence, ngunit siguradong patay si Lowell. Hindi ito ang resulta na gustong makita ng maliit. Kung namatay si Terence, magagalit si Boss Bale. Kung namatay si Lowell, magagalit ang ninuno ng Charlie. Kaya naman, pinili ng maliit na umatras ng makatwiran. Siya ay Sky-class late phase peak, kung tutuusin napakabilis ng kanyang bilis, at nawala siya ng walang bakas. Pagtingin sa likod ng maliit, purihin sana ni Terence ang Purple Lightning Beast nang makita niyang dumura ang halimaw ng malaking pool ng dugo. Sa hitsura nito, ang Purple Lightning Beast ay nagdusa ng isang napakaseryosong internal injury, at ito ay kumilos lamang upang takutin ang maliit. Little Fang, kumusta ka na? Nagulat si Terence at mabilis na nagtanong. Roar roar. Ang Purple Lightning Beast ay mahinang umiling na nagpapahiwatig na ito ay ayos lang sa ngayon. 3046. Pagkatapos ay itinuro nito si Jelay at ang ulap gamit ang mga kuko nito, na sinenyasan si Terence na iligtas muna sila. Tumango si Terence. Dahil ang Purple Lightning Beast ay maaaring tumagal ng ilang sandali, natural na kailangan munang iligtas ni Terence si Jelay. Inilagay ang kanyang kamay sa mga meridian ni Jelay, mabilis na na-activate ni Terence ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, at ang dalisay na chi sa kanyang katawan ay nagsimulang dumaloy sa katawan ni Jelay. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay nagising si Jelay, at nakita niya si Terence sa kanyang tabi, na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Tila wala na ang Little 1 at Little 11, at hindi niya alam kung namatay ba sila o tumakas, pero kahit anong mangyari, tapos na ang panganib. Gayunpaman, hindi nagbago ang mukha ni Terence kahit na nagising si Jelay. Lalo lang naging seryoso. Terence, anong problema? Masaya si Jelay na nagising siya, ngunit naghinala siya sa mukha ni Terence. Jelay, wala ka bang nararamdamang mali sa katawan mo? Tanong ni Terence. Sa loob ng katawan ko. Anong masama doon? Nagulat na tanong ni Jelay. May surge of pure energy sa katawan mo na hindi natin pag-aari. Nagpatuloy si Terence, mukhang nagugat ang chi na ito sa katawan mo. Kapareho ito ng sarili mong chi. Ang chi ko naman, nahati sa dalawa nang pumasok ito sa katawan mo. Ang isa sa kanila ay nahalo sa sarili mong chi, at ang isa naman ay naging ibang uri ng chi.
Matapos pagalingin ni Jelay si Terence, ang chi sa kanyang katawan ay kapareho ng kay Terence, ngunit may isa pang uri na hindi sa kanya. Ginamit lang ni Jelay ang arts ng kanyang House Sullivan practitioner at napansin niyang may mali. Ito ay ang tunay na enerhiya ng Taken Dragon na iyon. Nakilala naman agad ni Jelay ang enerhiya. Taken Dragon. Sumimangot si Terence tila ginagamot ni Jelay ang mga sugat ni Lowell, at ang Little Once ay gumamit ng hindi kilalang paraan para baguhin ang chi ni Jelay. Subukan mo ngayon, sabi ni Terence. Mapapagaling mo pa ba ako? Gamutin ko muna si Brandon, at pagkatapos ay maaari mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Sige. Tumango si Jelay at sinimulang i-channel ang kanyang arts, sinusuri ang chi sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, lumitaw si Terence sa tabi ni Brandon at sinimulan siyang pagalingin. Si Brandon ay nasugatan, ngunit hindi ito nakamamatay. Nagising siya at laking gulat niya nang makitang mabilis na pinagaling ni Terence si Jelay. Parang hindi naman nagmalabis ang tyrant. Alam na alam niya kung gaano kalubha ang pinsalang ginawa ni Jelay, nasa bingit ng kamatayan noon, ngunit ngayon ay maaari na siyang tumayo at malayang gumalaw. Sa pag-iisip nito, biglang nakaramdam ng pananibik at pagmamalaki si Brandon sa kanyang pinili. Kung hindi niya sinunod si Terence dito para harapin ang maliit, patay na si Shane. Sa pag-aakalang maliligtas pa si Shane, nawala ang iniisip ni Brandon na maghayganti sa araw-araw at araw-araw na sekta. Pagkatapos ng lahat, ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay hindi isang mahinang sekta. Sa kabaligtaran, ito ay napakalakas. Maliban kung ito ay talagang kinakailangan, ito ay pinakamahusay na huwag pukawin ito. Boss Terence, ang galing mo. Mabilis na sabi ni Brandon nang makita niya si Terence na naglalakad. Napakurap si Terence. Kailan niya kinuha si Brandon bilang isang tagasunod? Ang taong ito ay mahusay sa paghila ng mga string. Tila nabasa rin ni Brandon ang isip ni Terence, kaya ngumiti siya at sinabing, ako ang sinumpaang kapatid ng lokal na malupit. Ikaw ang amo ng lokal na malupit, kaya natural na ikaw din ang amo ko. So pinakilala siya ng tyrant. Tumango si Terence at hindi na iyon pinansin. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa ilang sandali na lumaban si Brandon, hindi sana pinahirapan ni Terence ang Little 11 ng ganoon katagal. Lubos ang pasasalamat ni Terence kay Brandon. Hindi naman magkakilala ang dalawa. Ito ay isang pagpapakilala lamang mula sa Overlord. Mabuti na rin na magagawa ito ni Brandon. Kahit na tinutulungan niya siya sa isang layunin, siya ay isang taos-pusong tao. Tulungan muna kitang magpagaling. Kung meron man, pwede mo na akong sabihin ngayon. Sabi ni Terence habang inabot ang kamay at dinama ang palso nito. Paano mo ako gustong makipagtulungan? Boss Terence. Hindi pa ginagamot ni Brandon ang kanyang mga sugat noon, kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Wala kang kailangang gawin, maghintay ka lang. Sabi ni Terence. Sige. Kakailanganin ko ang tulong mo sa bagay na ito. Tumango si Brandon at nagsimulang ipaliwanag ang kanyang background. Boss, sigurado akong narinig mo na ang ating nagninangas na apoy na bundok ay nagpadala ng isang disipulo upang lumahok sa pagsubok ng Sky Elixir Sect. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi karaniwan. Siya ay apo ng dakilang elder ng ating nagninangas na apoy, at isa ring mabuting kapatid na kinalakihan ko. Ay, alam ko. Yung sinasabi mo, anong pangalan niya, Young Swordsman Yang. May impresyon si Terence sa taong ito sinaipaw ang pumatay kay Yang Xiaoxia, at sinabi sa kanya ni Yasi kung bakit siya hinahanap ni Brandon, so sinasabi mo na gusto mong tulungan kitang makaganti kay Natoy. Oo, tinatawag siyang Shane. Mabilis na tumango si Brandon, ngunit sinabing, hindi na kailangan ng paghihiganti. Ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay napakalakas. Ngayon ko lang napagtanto ang mga pagkukulang ko pagkatapos makipag-away sa 2 taong iyon. Hindi kita kayang saktan, boss, kaya wala akong iniisip na maghayganti. Kung ganoon bakit mo ako hinahanap? Medyo nalito si Terence. Dahil hindi siya maghihiganti, ano pa ang kailangan niya sa tulong nito?
Si Terence ay talagang walang maisip. Ganito, boss. Gusto kong tulungan mo akong gamutin si Shane. Saglit na nag-alinlangan si Brandon bago ihayag ang kanyang layunin. Shane! Natigilan si Terence, hindi ba siya patay na? Ano pa ang dapat iligtas? Og! Hindi pa ganap na patay, may natitira pang hininga. Mapait na ngumiti si Brandon at sinabi kay Terence ang nangyari kay Shane. Oh! Hindi pa siya patay. Posible iyon, ngunit maaari mo bang dalhin siya? Medyo nagulat si Terence. Ito. I'm afraid that's not possible. I'm afraid that he won't be able to stand the long journey. Boss, pwede mo ba akong puntahan ng personal? Kahit ano pa ang reward, basta't meron ang ating nagninangas na apoy na bundok, pwede mong hilingin, boss, siguradong mabubusog ka namin. Sekundarya ang bayad. Ang pangunahing bagay ay wala akong oras para pumunta sa ganoong kalayuan. Gaano katagal makakatagal si Shane sa kuwebang iyon? Tanong ni Terence. 3,047. Dapat ay mayroon na lamang siyang 1 taon upang mabuhay. Sabi ni Brandon. 1 taon, tiyak na walang problema iyon. Ang lokasyon ng iyong nagninangas na bundok ay dapat ay ang disyerto ng Hakuna Marta, tama ba? Alam ni Terence ang lokasyon ng bundok. Oo, malapit lang sa disyerto ng Hakuna Marta. Boss, alam mo ba ang lugar na ito? Tanong ni Brandon. Baka kailangan kong pumunta sa disyerto ng Hakuna Marta para may gawin. Pupuntahan kita kapag nandoon na ako. Sabi ni Terence. Sige, ang galing. Pasasalamatan kita sa ngalan ni Shane, boss. Gulat na sabi ni Brandon. Malaki ang naitulong mo sa akin ngayon. No need to thank me. I'll contact you when the time comes. Sige, gumaling ka na. Sabi ni Terence. Naka-recover ka na. Hindi inakala ni Brandon na gagaling ang kanyang mga sugat sa oras na kausap niya si Terence. Anong uri ng nakakabaliw na paraan ng pagbawi ito? Si Terence ay tila napakadaling gumaling ng kanyang mga sugat. Siyempre, bagamat nakita ni Brandon na napaka-relax ni Terence, hindi niya ito pinansin. Napaka-relax ni Terence, ngunit kung ito ay ibang tao, malamang na hindi sila makakatulong kahit na mamatay sila sa pagod. Ako ay gumaling. Kung handa kang manatili dito, maaari kang manatili ng ilang araw. Kung hindi, maaari kang bumalik ngayon, sabi ni Terence. Okay, hindi naman ako nagmamadali. Babalikan kita, boss. Aalis na ako pagkatapos ng ilang araw. Sabi ni Brandon. Hindi niya itinanong kung bakit pupunta si Terence sa disyerto dahil maaaring pribado ito ni Terence. Pagkatapos Terence ay tapos na sa paggamot ni Brandon, sinimulan niyang pagalingin ang Purple Lightning Beast. Pagkatapos noon, sinimulan niyang pagalingin ang mga tao mula sa bahay na Son Oldman Sullivan, tiyuhin ni Jelay, lahat sila ay nangangailangan ng tulong ni Terence. Bumalik lang sila sa normal sa gabi, at ang House Sullivan ay labis na nagpapasalamat kay Terence sa pagligtas sa kanila. Mr. Linford, I really have to thank you this time. Ang matandang lalaki na si Sullivan ay naglagay ng mesa at tumingin kay Terence na nakangiti, kung hindi ka pa dumating sa oras, nasa panganib ang House Sullivan. Hindi lang si Jelay ang napatay, kundi ang kanyang pangalawang tiyuhin at ako ay namatay din. Matanda Sullivan, masyado kang magalang. Ito ang dapat kong gawin. Ngumiti si Terence, gusto kong humanap ng magandang araw para makausap ang matandang Sullivan tungkol sa isang bagay, ngunit dahil nandito ako ngayon, sasabihin ko na lang. It's about you and Jelay, right? This was naturally not a problem. I completely agree. Si Jelay ang nagsabi nung bumalik siya. Hindi ako nag-aalala kung kasama mo siya. Diretsyong sabi ng Old Sullivan. Pulang-pula ang mukha ni Jelay, ngunit masaya siya sa loob. Nagkaroon ng reserbasyon ang matanda nang sabihin niya sa kanya ang tungkol kay Terence. Nang bumalik siya mayroon na siyang ilang kasintahan, pagkatapos ng lahat, at nag-aalala siya na si Jelay ay magiging dehado kapag nasangkot siya. Ngunit ngayon, tila maaasahan pa rin si Terence. Hindi bababasa, kapag ang House Sullivan ay nasa problema, maaari siyang dumating sa unang sandali.
Kung gayon, salamat, Old Sullivan, sa pagtulong sa akin. Ngumiti si Terence at nagpasalamat sa kanya. Medyo masaya ang hapunan, kasama rin sina Chester at Brandon. Ang matandang Sullivan, sa kabilang banda, ay medyo awkward kay Chester kung tutuusin, isa siya sa mga manliligaw ni Jelay, at pinayagan din niya itong ituloy siya. Si Chester, sa kabilang banda, ay hindi nakaramdam ng awkward sa lahat siya ay nanatili sa lugar ni Terence ng napakatagal, at si Jelay ay nanatili sa kanya ng ilang araw din, at ang kanilang relasyon ay nagbago ng matagal na ang nakalipas. Nakita lang niya si Jelay bilang kanyang hipag, at wala siyang ibang iniisip. Nakahinga ng maluwag ang matandang si Sullivan nang makita niya sina Chester at Jelay na malayang nag-uusap at tumatawa ng walang awkwardness. Mukhang medyo kaakit-akit si Terence, hindi lang sumuko si Chester kay Jelay, handa pa siyang maging tagasunod niya. Siyempre, hindi ito isang sorpresa. Nang malaman ng Old Sullivan ang pagkakakilanlan ng sinaunang sekta ng Kinang sa gabi, lubos siyang nabigla. Terence. Mayroon siyang isang sinaunang antas na tagasunod. Hindi ba ito masyadong makapangyarihan? Gayunpaman, nang malaman ng matandang Sullivan na si Terence ay hindi lamang isang sinaunang antas na tagasunod, mayroon ding Earth Supreme Sex Earth Overlord, bigla niyang napagtanto na ang distansya sa pagitan nila ni Terence ay unti-unting lumayo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay hindi lamang kaunti, at ang mga nakatagong bahay ay malamang nawala na kay Terence. Little One nagdala Little 11 at Lowell at tumakbo na parang baliw. Niwala silang oras para kumuha ng sasakyan. Matapos tumakbo ng 10-10 kilometro, umarkila sila ng kotse at mabilis na tumakbo patungo sa Sky Elixir Sect. Ang taong namamahala sa pagrente ng sasakyan ay hindi gaanong naghinala, sa pag-aakalang ang Little 11 ay nagsasagawa ng kanyang acupuncture treatment doon. Dahil pasyente din si Lowell, hindi na siya masyadong nagtanong at dinala ang maliit at ang iba ay mabilis na umaban. Sa kotse, hindi maiwasan ng maliit na tao na tawagan si Patriarch Charlie ng ilang beses upang sabihin sa kanya ang tungkol sa engkwentro ngayon. Gayunpaman, nagpasya siya laban dito pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mas mabuting pag-usapan ang mga bagay na ito ng personal. Sa wakas, pagkatapos ng isang mahaba at mahirap na paglalakbay, ang maliit ay nagdala ng maliit na 11 at Lowell sa Sky Elixir Sect. Para sa huling paglalakbay, hindi sila mapaalis ng inuupahang sasakyan, kaya ang maliit ay nakakalakad lamang. Habang nasa daan, nanatiling tahimik ang Little 11. Bagamat napanatili niya ang kanyang buhay, marahil ay dahil sa sobrang pagkabalisa niya, at ang kanyang katawan ay masyadong mahina, hindi siya umimik kahit isang salita sa maliit. Sa pagtingin sa kahabag-habag na anyo ni Little 11, si Little 1 ay nagsimula na ring magplano sa kanyang puso. Dati, hinabol niya ang Little 11 dahil ang Little 11 ay anak ni Ancestor Charlie at dahil pambihira ang lakas ng Little 11 isang Sky Class Master. Pero ngayon, baldado na siguro ang Little 11, at may mga butas na siguro sa katawan, naging lumpo na siya. Ano ang silbi ng pagpapakasal sa gayong babae? Sa sandaling ito, iniisip ng bata kung paano putulin ang lahat ng relasyon sa maliit na 11 sa hinaharap. Kailangang sabihin na ang lahat ng mga disipulo ni Patriarch Charlie ay may baluktot na pag-iisip. Ito ay makatwira na ang isang crooked stick ay magkakaroon ng isang baluktot na anino. Dong dong dong. Isang serye ng mga kagyat na katok sa pinto ang nakagambala sa paglilinang ni Ninuno Charlie. Sa katunayan, hindi ito maituturing na paglilinang. Sa kanyang lakas, bihira siyang magtanim. Siya ay gumugol ng mas maraming oras sa pag-unawa sa makalangit na daw. Bagamat ang pag-unawang ito ay talagang napaka-ethereal at kakaunti ang nagtagumpay, ito ang tanging kilalang paraan ng pagsulong sa makalangit na daw bago ang pagbubukas ng Sky Class Island. Siyempre, walang nakakaalam kung may matagumpay na nakaakyat sa makalangit na landas sa pamamagitan ng kaliwanagan. 3,048. Sino te? Binuksan ni Patriarch Charlie ang kanyang mga mata at medyo inis. Ang kanyang tuntunin ay tanggihan ang iba sa pag-istorbo sa kanya kapag siya ay naglilinang. Isa pa, may mga nagbabantay sa pinto kaya natural lang na magalit siya na may kumatok.
Gayunpaman, ang taong nasa labas ng pinto ay hindi sumagot kay Patriarch Charlie. Sa halip, diretso niyang itinulak ang pinto at pumasok. Si Patriarch Charlie ay malapit ng sumiklab, ngunit agad siyang natigilan nang makita niya ang taong pumasok. Small 1. Little 11. What's wrong with you guys? Nang makita ni Ancestor Charlie ang Little 11, na natatakpan ng mga pilak na karayom, agad siyang nawalan ng kalmado. Tumayo siya at humakbang. Ito ang kanyang biological na anak na babae. Guro, nang ang Little 11 ay nag-trigger ng mga indicators ni Jelay at pinilit ang Lowell na gumaling, dumating si Terrence. Siya ang naglabas ng lahat ng silver needles mula sa katawan ni Jelay at ipinasok ito pabalik sa katawan ng Little 11, ngunit sa ilang kadahilanan, alam din ni Terrence kung paano gamitin ang siyam na Fushi needles. Ibinaba ng bata ang kanyang ulo at nagsalita kay Patriarch Charlie sa mahinang boses. Ang siyam na karayom ng Fushi. Ito ba ang siyam na karayom ng Fushi? Nagulat si Patriarch Charlie. Pagkatapos, isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Inabot niya at inilagay ang kanyang kamay sa meridian ng maliit na 11. Matapos suriin ito ng bahagya ay lalong naging pangit ang kanyang ekspresyon. Napag-aralan na ni Patriarch Charlie ang siyam na karayom ng Foxy noon, ngunit hindi siya angkop na linangin ito, kaya hinayaan niyang linangin ito ng maliit na 11. Sa buong 5 elementong sekta, ang Little 11 ang nag-iisang nagal inang ng siyam na karayom ng Foxy. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang hanay ng mga replika ng banal na armas, at isang tao lamang ang maaaring linangin ito. Gayunpaman, ang sitwasyon ngayon ay ang siyam na Foxy na karayom ni Terrence ay maaari lamang ma-neutralize ng isang taong nakakaalam nito, at ang taong nag-neutralize nito ay kailangang mas malakas kaysa sa taong gumamit ng mga karayom. Gayunpaman, hindi na magamit ng Little 11 ang chant ngayon dahil lahat ng meridian niya ay nakalock ng siyam na Foxy needles. Kapag ginamit niya ang chant, ito ay magti-trigger ng tunay na chi na tinatakan ng siyam na Foxy needles at magiging sanhi ng pagsabog ng totoong chi. Dad! Iligtas mo ako! Ayokong maging lumpo. Ang 11, na kanina pa nagtitimpi, ay biglang napaluha sa harap ng ninuno na si Charlie. Kasalanan lahat ng bastos na iyon na si Terrence. Dad! Kailangan mong maghayganti para sa akin, patayin mo siya. Little 11, gagawa ako ng paraan. Huwag kang umiyak. Lubhang madilim ang ekspresyon ni Patriarch Charlie. Pero, hindi na magagalaw si Terrence ngayon. Hindi makagalaw. Nasa ganitong estado na ako, hindi mo ba ako kayang ipaghiganti? Natigilan si Little 11 at gulat na napatingin kay Ancestor Charlie. Sa pagkakataong ito, wala kaming karapatang hawakan ang babae ni Terrence, si Jelay, para pagalingin si Lowell. Nagkunwari lang kaming hindi namin alam kung anong klaseng relasyon ni Jelay kay Terrence, at naglaro kami ng salita. Kung hindi namin hinawakan ang alagad ni Boss Bale, hindi si Jelay ang disipulo ni Boss Bale. Bumantong hininga si Patriarch Charlie at walang magawa, ngunit at the end of the day, si Jelay ay babae ni Terrence, and with that, siya rin ang disipulo ni Boss Bale. Tulad ng sa ating sekta, kung ikay mag-asawa at magkaanak, ang asawa ay kailangang tumawag sa akin na Panginoon, at ang bata ay kailangang tumawag sa akin na Grandmaster o Great Master. Ito ay isang tuntunin ng mundo ng pagsasanay. Kung hindi sumipot si Terrence, makakatakas pa rin tayo, ngunit ngayong narito na siya, ang dapat nating gawin sa sandaling lumitaw siya ay huminto at humingi ng tawad, hindi lumaban. Ngayong natalo ka na sa labanan, tahimik din kaming nagdurusa. Kahit na ang Little 11 ay bastos at hindi makatwiran, hindi siya isang taong may mababang katalinuhan. Nang marinig niya ang paliwanag ni Patriarch Charlie, alam niyang wala siya sa tama, ngunit ayaw niyang tanggapin ito. Gusto niyang abusuhin ang mga tao, ngunit ayaw niyang inaabuso. Ngayon, siya ay pinahihirapan na parang aso ni Terrence, at ang Little 11 ay hindi pa rin nakakapaghiganti, hindi niya ito matanggap. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, tulad ng isang leon. Master, sa tingin ko ay hindi natin dapat pag-aralan si Terrence ngayon, mag-ipon muna tayo ng Little 11, at pagkatapos ay tingnan natin ang kalagayan ni Lowell.
Iyon ang pinakamahalagang bagay ngayon. Natahimik ang maliit ang pakay nila sa paghahanap kay Jelay. Hindi ba para makatipid sa Lowell? Hindi nila gustong magdulot ng gulo kay Terence, kaya wala silang pakialam kung maghaiganti sila o hindi. Pinahiya sila ngayon, pero mas mahalaga ang big deal. Siya ay isang flexible na tao. Kung hindi sana siya inalagaan ni Patriarch Charlie bilang kanyang pinakamatandang disipulo. Little 11, magpahinga ka muna. Kailangan kong pag-aralan kung paano putulin ang mga silver needle sa katawan mo. Sabi ng ninuno ng Charlie sa Little 11. Sa katunayan, kahit na hindi siya pumayag na maghaiganti kay Terence sa panlabas, kinasusuklaman niya si Terence at gusto siyang patayin. Ito ay mahusay. Siya ay orihinal na magpapagamot sa mga sugat ni Lowell, ngunit hindi niya alam kung gumaling na ba si Lowell. Sa halip, isa pa ang nasugatan, at ito ay ang kanyang sariling anak na babae. Paanong hindi magagalit si Patriarch Charlie? Tay, pero ang pilak kong karayom ay nasa aking puwitan. Hindi man lang ako makahiga. Nag-aalalang sabi ni Little 11 na may malungkot na mukha. Wala akong magagawa tungkol dito. Maliban na lang kung makakita ako ng taong marunong gumamit ng siyam na karayom ng Fushi at hilingin sa kanya na tulungan kang sirain ito, natatakot akong masaktan pa rin kita kapag binunot ko ang mga karayom para sa iyo. Paanong hindi mag-aalala si Ancestor Charlie tungkol sa Little 11? Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Wala siyang magagawa. Tama. Little Junior Sister, tiisin mo muna. Ayaw mong masugitan sa pagsabog, di ba? Kung hindi selyado ang dantian mo, ayos lang. Mabilis naming mabubunot ni Master ang lahat ng silver needle sa katawan mo. Bale na sugatan ka sa pagsabog. Uminom ka na lang ng recovering pill at mapapagaling mo ang mga external injuries na ito. Gayunpaman, selyado na ang dantian mo, kaya hindi na ito kayang ayusin ng third grade big exchange. Kapag natanggal na ang mga pilak na karayom sa iyong dantian, puputulin din ang iyong dantian. Matapos marinig ito ng Little 11, isang malungkot na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Dati, nasa sabik pa rin siya na nawasak ang dantian ni Terence at nalason siya ngunit wala siyang magawa. Sa isang kisap mata, siya na ang walang magawa. Ang pinaka nakakagalit na bagay ay ang pagkakaroon niya ng kakayahan na lutisin ang siyam na Foxy na karayom sa kanyang sarili, ngunit dahil ang kanyang mga meridian ay selyado, hindi niya magagamit ang kanyang diskarte sa paglilinang ng puso. Okay, Dad, first senior brother, then help me think of a solution as soon as possible. It's not a good thing to continue like this. Walang magawang sabi ni Little 11. Tumango si Patriarch Charlie at hindi na nagsalita pa. Sa halip, lumakad siya sa gilid ni Lowell, tumingkayad, at pinagmasdang mabuti ang kalagayan ni Lowell. Hindi masama. Karamihan sa aking mga meridian ay naayos na, ngunit may ilang maliliit na internal na pinsala na hindi pa naaayos. Gayunpaman, hindi ito mga problema. Sa ilang nursing, makakabawi ako ng napakabilis. Pagkatapos suriin, tuwang-tuwang sinabi ni Ninuno Charlie, pansamantalang nakalimutan ang kalungkutan na dinala sa kanya ng Little 11. 349. Ganun ba? Master, gumaling na ba talaga si Lowell? Tuwang-tuwa din ang maliit. Si Lowell ang pangunahing tauhan sa planong iyon. Kung wala siya, makalimutan nila ni Patriarch Charlie ang tungkol sa pagsulong sa makalangit na daw at muling paghakbang sa primordial realm. Mukhang hindi talaga simple at ordinaryo ang paraan ng paglilinang ng isip ng Sullivan family. Tumango si Patriarch Charlie at sinabing, maliit, magpahinga ka muna. Bigyan siya ng maliit na reversion pill. Dapat ay magising na siya bukas ng umaga. Oo, Master. Mabilis na tumango ang maliit at pinapahinga ng matagal si Tegan. Pagkaalis ni na Small One at Lowell, si Patriarch Charlie at Little 11 na lang ang naiwan sa kwarto. Lumingon si Patriarch Charlie at bahagyang bumantong hininga sa Little 11. Ang ilang mga salita ay hindi angkop na sabihin sa harap ng maliit. Pagkaalis ng maliit, sinabi ni Patriarch Charlie, 11, walang ibang pagpipilian si tatay.
Hindi ko kayang linangin ang 9 na karayom ng Fushi, kaya hindi kita matutulungan na matuno ang chi sa loob. Kung ganoon ano ang dapat kong gawin? Hindi ba habang buhay ako ay magiging ganito? Hindi ba pwedeng humiga ka na lang at magpahinga? Nagulat si Little 11, na mamaos din ang boses niya, Dad, you have to think of a way. Walang ibang paraan. Maliban na lang kung tinulungan ka ni Terence. Umiling si Ninuno Charlie. Then let him make a move. Alright. We'll give him whatever he needs. Di ba gusto niya yung chi gathering pill? Bibigyan pa natin siya ng konti para siya na ang pumunta at iligtas ako, okay? Nagmamadaling sabi ni Little 11, may magandang kasabihan. Dapat ibigay mo muna ang gusto mo. Bigyan muna natin siya ng benefits. Tapos kapag naligtas niya ako, papatayin natin siya, okay? Little 11. Tumigil ka. Biglang sumigaw si Patriarch Charlie. Stop messing around. Ang chi gathering pill ni Terence. Siya na ang Sky Class Early Phase na may ilan pang chi gathering pills, siya ay magiging Sky Class Late Phase pick sino ang makakapatay sa kanya noon. Maliban na lang kung sabay-sabay siyang inatake ng malaking bilang ng mga eksperto. Tsaka papayag kaya si Boss Bale? Maaari ba siyang manood na lang ng grupo ng mga masters na nakapalibot kay Terence? Ito. Natikom agad ang bibig ni Little 11. Pagkaraan ng mahabang panahon, agrabyado niyang sinabi, kung gayon. Ano ang dapat kong gawin? Tutulungan kitang tanggalin ng dahan-dahan ang mga pilak na karayom. Huwag mo nang isipin ang mga meridian at dantian mo. Ayos lang kung ayaw mo. Maging ordinaryong tao ka lang. Sa mga sugat mo sa katawan, hindi ka papatayin. I'll treat you. Bagamat imposibleng gumaling, walang makakakita sa iyo kung magdamit ka. Sa katunayan, ayaw din ni Patriarch Charlie, ngunit may mga bagay na hindi malulutas sa pamamagitan lamang ng pagiging ayaw. Kung ganon, hindi ba ako magiging pile? Paano ko mapapangasawa ang panganay na kuya? Nagulat si Little 11 at mabilis na nagtanong. You don't have to think about marrying small one. Nawalan ka ng lakas at naging pile. Hinding-hindi ka niya pakakasalan. Kinawian ni Ancestor Charlie ang kanyang kamay. Tataas na siya sa ganoong antas kasama ko sa hinaharap, at kailangan mong manatili rito. Hindi ko magagarantiya na madadala kita sa Sky Class Island, ngunit imposible ito sa teorya. Kaya, handa akong pakasalan ka sa isa pang alagad na malaki ang pag-asa ko. Sino te? Guwapo ba? Anong mali? Mabilis na tanong ni Little 11. Wala siyang gaanong nararamdaman para sa maliit. Siya ay malamig at mabisyo, tulad ni Patriarch Charlie. Harry, dapat ay nakilala mo na siya noon pa. Sabi ni Patriarch Charlie. Alam ko. Sige, siya na. Tuwang-tuwa ang Little 11. Si Harry ay isang tunay, gwapong lalaki, na may mag-ara at matikas na kilos. Kung hindi niya magagawang mahulog si Fen sa kanya. Ngayong nasa Heavenly Elixir Sect na siya, madali niyang naakit ang maliit na Peach. Ito ay sapat na upang ipakita na si Harry ay may potensyal na maging isang magandang batang lalaki. Kaya, pagkatapos marinig ng Little 11 ang pangalang ito, sumang-ayon siya ng hindi nag-iisip. Gayunpaman, medyo nalito ang Little 11, tama, hindi ba engaged na si Harry sa maliit na pitch ng Sky Elixir Sect? Kung gayon hindi ako maaaring maging maliit, kailangan kong maging malaki. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. At saka, naputol na ni Harry ang pakikipag-ugnayan niya sa maliit na pitch, kaya hindi sila bagay sa isa't isa. Ang personalidad ni Harry ay katulad ng sa iyo at sa akin, siya ay makasalanan at mabisyo. Ang maliit na Peach ay hindi bagay para sa kanya, at wala silang anumang pagkakatulad. Hindi. Kinawian ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay at sinabing, kayong dalawa naman, dapat marami kayong pag-usapan ng magkasama. Kaya naman naghahanda akong makipag-matchmake sa inyong dalawa. Ang galing. Ililigtas ako nito sa hirap na subukang lasunin ang munting Peach hanggang mamatay. Masayang sabi ni Little 11. Ngunit, bagamat ikaw ay aking anak, kilalang kilala ko ang alagad ni Harry.
Ang kanyang mapanlinlang na personalidad ay higit na mas masahol kaysa sa akin, at ikaw ay malupit lamang ngunit hindi sapat na liko. Natatakot ako na ikaw ay magiging dehado sa harap niya, kaya tuturuan kita ng isang espesyal na kasanayan. Sabi ni Ninuno Charlie sa Little 11. Oh! Anong ultimate skill? Bahagyang natigilan si Little 11. Ultimate skill sa bed sex. Huwag kang mag-alala. Kinawian ng ninuno ng Charlie ang kanyang kamay. Bagamat libu-libong beses kang mas maganda kaysa sa maliit na Peach, masakit ang mga peklat sa katawan mo. Natatakot ako na kapag nawala ng interes si Harry sa iyo, baka hindi ka niya hiwalayan dahil sa akin, ngunit hindi ka rin niya gagalawin. Magiging miserable ang kapalaran mo. At ang discarding ito sa pakikipagtalik ay magbibigay daan sa iyo na itali ang sarili kay Harry para hindi ka magalit kay Harry. Kailangang sabihin na sa mga tuntunin ng skimang, ang ninuno ng Charlie ay mas mahusay kaysa kay Harry. Si Harry ay hindi sinasadyang nahulog sa ninuno ng Charlie at sa bitag ng kanyang anak na babae. Sige dad, turuan mo naman ako. Nang wala ng pagsisikap, huminahon ang Little 11 kailangan niyang umasa kay Harry para sa kanyang mga susunod na kalokohan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasara sa puso ni Harry matutulungan niya ito. Pero bago yan, tutulungan kitang tanggalin lahat ng silver needle sa katawan mo. Sabi ni Patriarch Charlie. Okay. Tumango si Little 11. Kaya naman, umalangaw-ngaw ang malababoy na panaghoy mula sa silid ni Patriarch Charlie. Kung hindi alam ng isa, iisipin nila na pinatay ni Patriarch Charlie ang kanyang anak na babae. Kinaumagahan, nagising si Lowell gaya ng sinabi ni Patriarch Charlie. Mabilis na sinabi ng maliit kay Patriarch Charlie ang mabuting balita. Gayunpaman, nang makita ng isang maliit ang Little 11, na nakabalot na parang mommy sa higa ni Patriarch Charlie, kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Tila ang mga pilak na karayom sa katawan ni Little 11 ay sa wakas ay naalis na, ngunit Little 11 ay sumabog sa isang miserableng kalagayan. Bagamat hindi na pinsala ang mukha ng Little 11, siguradong nasa kakilakilabot na kalagayan ang kanyang katawan. Kahit na si Ancestor Charlie ay may espesyal na edisyong gamot sa pinsala, hindi nito maaayos ang kanyang nabasag na puwitan at dibdib. 350. Kaya naman, agad na nawala ng interes si Little 1 sa Little 11. Kahit na ang pagpapakasal sa Little 11 ay magpapahalaga sa kanya ng Patriarch Charlie, hindi siya handa na gawin ang ganoong bagay. Gayunpaman, sa panlabas, nagpanggap pa rin siyang labis na nag-aalala at sinabing, Master, kumusta ang pinsala ng kapatid na si Junior? Ayos lang. Walang panganib sa buhay niya, pero nawalan siya ng lakas. Little one, napabuntong hininga si Patriarch Charlie. May sasabihin ako sa iyo. Tungkol ito sa kasal ng Little 11. Natigilan ng maliit at tumawa ng mapait sa loob. Ipapakasal kaya ni Patriarch Charlie ang Little 11 sa kanya. Na F*** up. Ganito pala, Little 11. After loses her power, feeling ko hindi na siya bagay na makasama ka. Paanong hindi nakikita ni Patriarch Charlie ang mga iniisip ng maliit? Ngunit naunawaan din niya na ang maliit ay isang taong tumuntong sa landas ng langit kasama niya. Ang pagpapakasal sa isang walang kwentang tao tulad ng Little 11 ay talagang pabigat sa kanya. Master. Hindi ko sinasadya. Hindi inaasahan ni Small na sasabihin iyon ni Patriarch Charlie. Sinusubukan ba niya siya? Sa pag-iisip nito, mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay at tumanggi. Small one? This isn't your idea. It's my idea. Pinaplano kong ipakasal siya kay Harry, ang sabi ng ninuno ng Charlie. Mahirap para kay Harry na umasenso pa. Naka-advance lang siya sa pamamagitan ng pag-inom ng mga table tasks, kaya imposibleng makapasok siya sa makalangit na daw. Kung mananatili siya at ang Little 11 dito, mabuti para sa 5 elementong sekta na magkaroon ng kahalili. Ganun ba? Naisip ito ni Small at sumang-ayon na ito nga ang nangyari. Okay lang basta hindi siya sisihin ni Patriarch Charlie. Kaya, tumango siya at sinabing, magandang bagay iyon. Babatiin ko si Little Junior Sister.
Senior kuya, huwag mong kalimutang dumalo sa kasal ko. Ngumiti si Little Eleven sa maliit na pag-isipan din niya ito. Guwapo si Harry, at higit sa lahat, bagay siya sa kanya. Malakas ang maliit, ngunit kailangan niyang pumunta sa Sky Class Island kasama ang kanyang ama. Hehe, oo naman. Sigurado ako. Tumawa ang maliit. Pagdating ng panahon, siguradong malaking regalo ang ibibigay sa iyo ng panganay na kuya. Kung gayon kailangan kong magpasalamat sa panganay na kuya. Medyo gumanda ang mood ni Little Eleven ngayon. Nga pala, anong problema? Nagising na ba si Lowell? Ikinaway ni Ancestor Charlie ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang usapin ng Little Eleven ay tapos na. Sa halip, iniba niya ang paksa. Nasuri na niya ang kalagayan ni Lowell kahapon kaya hindi siya masyadong nag-alala. Sa kanyang palagay, tiyak na madyay gising si Lowell ngayon. Oo, guro. Nagising na si Lowell, ngunit mahina pa rin ang kanyang katawan, kaya hindi kanya mabisite ng personal. Sabi ng maliit. Ay, okay lang, alam ko. Pupuntahan ko siya at makikita ko siya ng personal mamaya. Sabi ni Patriarch Charlie. Oo, Master. Kung ganoon ay bababa muna ako, sabi ng maliit. Tawagan si Harry, may sasabihin ako sa kanya. Sabi ni Patriarch Charlie sa maliit. Oo. Tumango ang maliit at umalis. Hindi nagtagal, dumating si Harry sa silid ng ninuno ng Charlie. Naputol ang pakikipag-ugnayan niya sa maliit na Peach, at si Harry ay labis na masaya nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, narinig din niya ang balita na ang isang maliit ay nasugatan ni Terence, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang magpanggap na malungkot. Pagbati, Master. Pagbati, ika-11 senior sister. Magalang na sabi ni Harry. Gayunpaman, napatalon siya sa gulat nang makita ang nakabenda na Little Eleven. Ano ang nangyayari? Hindi kaya nabunot na ang mga pilak na karayom sa kanyang katawan? Ang paghila lang nito ay magkakaroon ng ganoong epekto, tama ba? Sa isiping iyon, hindi napigilan ni Harry ang tumawa sa loob. Si Little Eleven ay anak ng ninuno ni Charlie, at ngayong inabuso siya ng ganito, papakawalan ba ng ninuno ng Charlie si Terence? Halatang hindi. Harry, tapos na ba ang kasal mo with Little Peach? Tumingin ang ninuno ng Charlie kay Harry at nagtanong. Oo, natanggal na. Mabilis na sumagot si Harry. Very good. Since that's the case, I'll matchmake you again. Tumango si Patriarch Charlie at sinabi. Matchmaker. Napakurap-kurap si Harry. Master, ibig mong sabihin. May gusto kang ipakilala sa akin. Hindi masama. Oo, sabi ni Ancestor Charlie. Papayag akong pakasalan mo ang anak ko, Little Eleven. Ah! Si Harry ay ganap na natulala sa mga salita. Magpakasal sa Little Eleven. Hindi ba si the mommy iyon sa kama? Narinig ni Harry na ang buong katawan ni Shee ay mapupuno ng mga butas kapag binunot niya ang mga karayom. Dagdag pa, ang Little Eleven ay nawalan ng lahat ng lakas at isang pailay. Kung pinakasalan siya ni Harry, mas masahol pa siya kaysa sa maliit na Peach. Kahit na ang mukha ng Little Eleven ay medyo mas maganda kaysa sa Little Peach, kung maghubad siya ng kanyang damit sa gabi, ang katawan ng Little Eleven ay magkakaroon ng malalaking butas at maliliit na mata, o kalahati lamang ng kanyang puwit o kalahati ng kanyang dibdib. Hindi ba siya matatakot nito hanggang mamatay? Anong problema? Harry, hindi ka pumapayag. Sino ka? Nakasimangot si Patriarch Charlie at nagtanong. Hindi. Hindi. Masyado lang akong natuwa. Bumilis ang tibok ng puso ni Harry. Paano niya nasabi na hindi? Ito ay anak na babae ni Patriarch Charlie, at siya ay personal na ginawa ng Patriarch Charlie. Kung tinanggihan niya ito, malamang na siya ay pinalaya sa bahay. Kaya, kahit gaano pa kayo si Harry, maaari lang siyang magpanggap na masaya, masyadong mabilis na dumating ang kaligayahang ito. Hindi ko kinaya bigla. Natigilan ako. So, pumayag ka? Tanong ni Patriarch Charlie. Ang mga salita ng mga magulang ay utos at matchmaker. Guro, ang isang guro ay parang ama.
Ang iyong mga pagsasaayos ay kalooban ng disipulong ito. Mabilis na sabi ni Harry, dumudugo ang kanyang puso. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi niya hihilingin kay Little Peach na putulin ang engagement. Siya ay namamatay sa panghihinayang. Gayunpaman, ano ang silbi ng panghihinayang? Matatanggap lamang ni Harry ang katotohanan ng pagiging asawa. Sige, dahil pumayag ka, hahanap ako ng araw para idaos ang kasal mo. Si Patriarch Charlie ay tumanggo bilang kasiyahan. Sige. Naisip ni Harry sa kanyang sarili, paano ako hindi sasang-ayon? Ito ay talagang isang scam. Terence, ikaw ang papatayin ko. Sinira mo ang basurang ito, at ngayon ay akin ka na. Balang araw, papatayin kita. Sumumpa si Harry sa sarili. Bumalik si Terence sa villa mula sa House Sullivan kasama sina Chester at Brandon, at nagulat si Cheryl nang buksan niya ang pinto. Hindi niya inaasahan na babalik si Terence. Nang umalis si Chester sa villa, wala siyang sinabi, ngunit hindi ito masyadong inisip ni Cheryl. Pagkatapos ng lahat, si Chester ay nag-drive ng maraming upang bumili ng mga bagay. Akala ni Cheryl ay nakabalik na si Chester, ngunit nagulat siya nang makita niya si Terence sa labas ng villa. Terence, nakabalik ka na. Hindi ka pa ba sa lumang bahay? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.